Kung paniniwalaan ng ilang congressmen, labis-labis na raw ang nakuha nilang pirma sa People's Initiative para baguhin yung konstitusyon. Ayon kay Albay Congressman Joey Salceda, umabot raw sa 12.1% ng lahat ng registered voters ang nakuha nilang mga pirma. Ang kailangan lamang kasi para simulan ang People's Initiative ay 12% ng lahat ng registered voters sa buong bansa. Pero kailangan din ang mga pumipetisyon ay hindi bababa sa 3% ng mga botante mula sa bawat congressional district. Nitong nakaraang barangay elections, meron na po tayong 68.46 million registered voters. Ang kailangan nilang makuhang pirma ay nasa 8.21 million para pagulungin ang People's Initiative. Ngayon, kung paniniwalaan sila na may 12.1% na sila, yan po ay 8.28 million signatures. Maliban dyan, kailangan nga rin na makakuha sila ng 3% mula sa bawat congressional district. Kung nakuha na nga yan, yun ang hindi pa po malinaw. Pero kung totoo kasi ito, halos mababaliwala na ang lahat ng paghihimutok ng Senado. Noong Martes, naglabas ng maanghang na manifesto ang Senado laban sa liderato ng Kongreso dahil daw sa pagsulong ng People's Initiative. Kasabay nito ang mga panawagan na makialam na si Pangulong Bongbong Marcos para hindi ito mauwi sa away ng Kongreso at ng Senado. Yun lang, kung nakuha nga nila ang mga kailangang mga pirma, lahat ng mga pangangalampag ng Senado ay mauuwi lamang sa wala. Mulat sa pool kasi, iyan naman ang mismong punto ng People's Initiative, na laktawan ang Senado at ang Kongreso. At kung sakali, diyan na nga nagwagi ang mga congressmen sa tahimik na gapangan. Sa interview sa programang StoryCon ng One News, ang reklamo ni Senator Bato de la Rosa, binigyan daw ng quota ang mga congressmen na makakuha ng hindi lamang 3%, kundi 20% sa kanilang mga distrito. Ayon daw ito sa isa niyang kaibigan na congressman na ayaw niyang pangalanan. Pasensya na lamang daw muna sila dahil yun daw ang utos sa kanilang lahat. Sa kanyang pahayag kahapon, ginit ni Speaker Martin Romualdez na suportado nila ang People's Initiative bilang boses ng taong bayan. Pero tinatanggi ni Speaker na may kinalaman ng liderato ng Kongreso dito. Gaano ba kadali makuha ang mga requisitos na yan na 12% ng lahat ng botante at 3% sa bawat congressional district? Sa totoo lang, ang medyo madugo kompletuhin ay ang 3% requirement sa bawat congressional district. Meron kasing 253 congressional districts sa buong bansa at ang bawat isa sa kanila kinakatawan ng isang congressman. As a general rule, kailangan ng populasyon ng 250,000 para makabuo ng isang congressional district. General rule po yan dahil merong mga maliliit na island provinces na makikita niyo po mamaya. Halimbawa, ang distrito na may pinakamaling populasyon ay ang unang distrito ng Caloocan na may 1.2 million katao. Ang kanyang mga botante nasa 340,000. So kailangan nilang mangalap ng 10,000 pirma diyan lamang sa first district ng Caloocan. Yan po yung 3%. Ang sunod na pinakamalaki ay ang unang distrito ng Rizal na mayroong higit 1 milyong populasyon. Ang kanyang botante nasa kalahating milyon, kaya't ang 3% niyan nasa 15,000. Ang pinakamalit naman ay ang Batanes na mayroong populasyon na 17,000 at botante na 13,000. Ilan ang kailangan nilang pirma dito? 400 pirma lamang. Sunod na pinakamaliit ay ang Siquijor na mayroong 76,000 na botante. Ang kailangan nilang pirma mula Siquijor, 2,000 lamang po. At ang Camiguin na may 64,000 na botante, kailangan nila ng 1,900 na pirma. Ito po ang importanteng tandaan. Kailangan nila ng 3% mula sa bawat isa sa 253 congressional districts na yan. Kahit maka 100% sila sa 252 districts, pero may isang distritong hindi umabot ng 3%, hindi pa rin pwede. Pero ito rin po ang mahalaga. Wala namang expiration ang mga pirma na yan. Kung hindi nila makuha kaagad ang minimum requirement, ang minimum number of signatures, pwede nilang trabahuhin yan hanggang makuha nila ang kanilang kailangan. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, mayroong mga distritong pumapalag sa People's Initiative. Halimbawa raw niyan ay ang Lone District ng Davao Occidental kung saan, ayon kay Senator Bato, hindi sang-ayon ang kongresista sa panukala. Hindi pa po natin ma-confirm yan independently. Pero ano pa man, ang voting population ng Davao Occidental nasa 192,000, kaya't ang kailangan nilang pirma mula dyan ay nasa higit 5,000 pirma.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.